may-ari po ng asno po na ito. And He is the Lord. Ang salita pong Lord ay nagmula po sa Greek word na Kyrios. Alam po natin ang meaning po ng Lord. It's master and owner. Di po ba? Ngunit, ang Kyrios po ay nagpapatungkol rin po. Ito po ay isa rin pong titulo, yung salita pong Lord or Kyrios, ay isa pong titulo na ibinibigay po sa isa pong Diyos or to God, the ruler of the universe. So at this point, sa kanya pong sinabi na the Lord has need of it, hindi lamang po owner at master po ang ibig sabihin po niya rito. Na siya po yung the Lord, meaning He is the ruler of the universe. Yung title po niya sa kanya pong pagiging Diyos ay Kyrios. At maaaring maisip po natin na yung attributes po ng Panginoon of omniscience, di po ba? Ay, ano po yung attribute of omniscience? He is an all-knowing, di ba? All-knowing. At dito po sa nature po na ito ng Panginoong Jesucristo of being all-knowing, maaaring ma-realize po natin na itong Kristo po na ito ay hindi lamang isang kwento or isang kwento about new things or modernism, but it is a Christ of history and of heaven. So history meaning ito ay naganap, ito ay hindi lamang ordinaryo na Kristo, kundi ito po ay Kristo ng kalangitan. So yun po ang pumasok po dito po sa Jerusalem. The Lord, the ruler of the universe, the King, the Messiah King, nakasakay po sa isang asno ayon po sa prophecy sa Zechariah chapter 9 verse 9. Kaya sa verse 4, ang sabi po dito, nung makuha po nila ang asno or yung colt, sabi dito, they went away and found, nung papunta na po sila doon sa village, sabi dito, they found a colt tied at the door. Nakita nila yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo outside the street, and they untied it, and some of the bystander were saying to them, "What are you doing, untying the colt?" And they told them just as Jesus had said, and they gave them with permission. Nung sinabi po ng mga alagad po na ito, yung sinabi ng Panginoon, the Lord need it, so ito po ay ibinigay na po with permission ng tao po na nag-question kung bakit nila kinakalagan ang asno. At yan po ay prophecy na naganap, nagkaroon na po ng katuparan. Lahat po ng nasa prophecy ay natupad. So, nakita po nila yung colt, ayon po kay Zechariah, na ang hari po na ito ay sasakay po sa isa pong colt na wala pa pong nakakasakay. Yun po ang isa po sa mga messianic sign. So, palatandaan na ang nakasakay doon ay ang promised Messiah. At dito po ay naganap din po yung tagubilin po ng Panginoong Jesucristo na sabihin na ito ay kailangan ng Panginoon. Those are the details na nakasaad po sa prediction or sa prophecy, at ang lahat po ng ito ay naganap. Si Zechariah ay nagprophesy po sa chapter 9, verse 9 hanggang verse 11, ng pagdating po ng Messiah po na ito. At sa verse 9, ang sabi dito, "Rejoice greatly, O daughter of Zion, shout and triumph, O daughter of Jerusalem. See, your king comes to you, righteous and victorious, humble and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey." So itong very details po na ito has been fulfilled sa pagpasok po ng Panginoong Jesucristo
sa Jerusalem. Kaya mga kapatid, importante po sa atin na nakita po natin that every prophecy pertaining po dito po sa Messiah po na ito has been fulfilled. Diyan po natin maiintindihan that every writings in the scripture is reliable, mapagkakatiwalaan, sapagkat ito ay kaganapan ng mga prophecy. Sa verse 7 hanggang verse 8, ang sabi dito, "Then they brought the colt to Jesus and put their cloak on it. Dinala ang asno kay Jesus. Sinapinan nila ang kanilang mga balabal, ang likod ng asno at sinakyan ito ni Jesus. Maraming mga tao ang naglatag ng mga balabal nila sa daan at ang iba pa ay naglatag ng mga sangang pinutol nila sa bukid. So they brought the colt to Jesus, and Jesus began his ride into Jerusalem." Ito na po ang pasok po ni Jesus Christ sa Jerusalem, sakay po ng asno o ng bata po na bisirong kabayo. So, mapapansin po natin na sa sulat po ng mga ebanghelyo, wala pong nagsabi po ni isa man sa kanila na itong asno po na ito or itong colt po na ito ay naging mailap sakyan ng Panginoong Jesucristo. So, which is normal po sa isa pong bata na kabayo, wala pa pong nakakasakay, hindi pa po sanay, di po ba? Makita po natin na ito po dapat ay nagwawala, hindi po mo po basta masasakyan. Ngunit itong asno po na ito ay hindi man lang kumibo o nag-hesitate na pasakyan yung kanya pong likod dito po sa Messiah po na ito. Alam niyo mga kapatid, kung gagawa po tayo ng kwento patungkol po sa asno po na ito, at ikukumpara po natin ito sa mga tao po na nasa Jerusalem, sasabihin po natin, mas mabuti pa ang asno kaysa tao. How it happened, mga kapatid? Dahil ang mga tao po sa Jerusalem, ang mga priest, ang mga Hudyo, hindi po nila kinilala at tinanggap po si Jesus Christ as the Messiah King. Ngunit itong asno po na ito ay napakaamo at malaya po na pinasakay po itong hari po na ito. And if Jesus Christ is the King, the Messiah King, lahat po ng mga naging involved o nakasalamuha po ng Panginoong Jesucristo must be proud. Di po ba? Kahit nga tayo pagka may nakamayan tayong artista, di po ba? Pinagmamalaki na natin. Karangalan na natin, na nakamayan natin. Di ba? Yung isang politiko o yung isang artista o kung sino pa man na significant person. Di po ba? So, ganon din po siguro itong asno po na ito, no? May kagalakan sa kanyang puso at very willing po siya na magpagamit po sa Panginoon. So, maaari pong yung kwento po na yan or yung analogy po na yan can be a good application po sa mga disciples po ng Panginoon. Na mabuti pa ang asno kaysa mga disipulo. Or mabuti pa ang ang asnong ito kaysa tao. Masaya, and he loved the Messiah to ride freely on his back. Maaring makakita po tayo ng tao na na may pagkakataon po na siya po ay maaring kinumbinsi o binigyan po o hiningaan po ng pabor o ng favor para
ma-involve or magamit yung isa po niya sa property or maging siya mismo sa ministry of the gospel, sa ministeryo po ng ebanghelyo. Pero maaring ang reaction po ng mga tao ay, ano ba mapapala ako dyan sa ebanghelyo? So wala po yung willingness, wala po yung puso, wala po yung kagalakan, wala po yung pag-ibig at pagmamahal po sa ministeryo. So that's a kind of good message po and application na makikita po natin dito sa pagpasok po ng Panginoon sa Jerusalem. So, ang mga tao po ay naglagay po ng kanila pong carpet of clothes sa daanan ng mga palm branches, yung mga kinuha po nila sa kanila pong mga puno. At sila po ay nag-welcome sa pagpasok po ng Panginoong Jesucristo sa Jerusalem. So they pay tribute by spreading their cloak as what they do to a king. So ginawa po nila ang nararapat po na pagsalubong po sa hari. Nilatagan po nila ng kanila pong mga balabal po nila, ng mga makeshift po, ng mga dahon at mga sanga na pinutol po nila sa kanilang pong mga bukid. Ang mga alagad po ay gumawa po ng isa pong makeshift po na upuan ng Panginoong Jesucristo upang maupuan po niya sa kanyang pagsakay po sa asno po na ito. The people have this picture of excitement. Mayroon pong larawan po ng kagalakan po sa mga tao na sumalubong po dito sa Panginoong Jesucristo. Because they have an expectation na ang papasok na ito ay maaari. Gusto kong sabihin na quote-unquote maaari. Meaning, hindi pa po sila totally convinced na Messiah, na si Jesus Christ yung promised Messiah. Ayon po sa kanila pong expectation from the prophecy in Old Testament na sinabi po ni Zechariah. But they have hope. Ngunit, bagamat nag-hesitate po itong mga tao po na ito or may doubt sila kung ito na ba talaga yung Messiah na ipinangako sa atin, but they have hope. They have a little hope. At yung maliit po na hope na yan ay nagdala po sa kanila. Nagbigay ng kagalakan po sa kanila to participate in this occasion upang sumalubong po sa Panginoong Jesucristo, maglatag po ng mga balabal at gumawa po ng isa pong welcome na ceremony po o tribute sa pagpasok po ng atin pong Panginoon. At dahil dyan, natupad po yung prophecy po ni Zechariah chapter 9 verse 9. Napapasok itong hari po na ito na isa pong victorious king na meron pong hatid po na kapayapaan. Ito po ang sabi po ni Zechariah, "Rejoice greatly, O daughter of Zion, shout in triumph, O daughter of Jerusalem." Kaya maaaring nagsisigawan po sa kagalakan itong mga tao po na ito. Sabi ni Zechariah, "See, your king comes to you, righteous and victorious, humble and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey." So, Jesus Christ is fulfilling yung messianic prediction or prophecy po dito po sa pagkakataon po na ito. But there is a problem. There has a problem. May problem po mga kapatid. Sapagkat ito pong mga tao po na ito, though they are doubting or meron silang hindi po 100% na pagkakakilala po or trust na ito na nga pong pumapasok na si Jesus Christ ang promised Messiah, but they have hope. They still have hope na ito na yung King na ipinangako sa kanila. Ngunit katulad ng sinabi ko sa mga nakaraan po nating pag-aaral, itong mga Hudyo po na ito miss the point. Hindi po nila naintindihang mabuti itong prophecy po
ni Zechariah sa chapter 9, verse 9. Ang pagkakaunawa po nila sa Messiah King na darating ay isa pong warrior na magpapalaya sa kanila sa Roman oppression o sa pagkakaalipin o pagkakabihag nila o sa pagkakasakop nila ng imperyo ng Roma. They are waiting a king like David. Dahil ang sabi nga ni Bartimeo, Jesus, son of David. Di po ba? Dahil ang prophecy po sa coming king po na ito ay manggagaling po sa lahi po ni David. And si David was a conqueror king. Isa po siyang warrior king na lahat po ng mga sumasako po sa bayan po ng Israel ay kanya pong dinidigma. Pinapalaya po niya ang bayan po ng Diyos sa pagkakabihag o pagkakaalipin ng iba pong bansa. At ito po ang expectation po nitong mga Hudyo po na ito, but they miss the point. Dahil ang pangako pong Messiah King ay ipinangako po sa pamamagitan po ni Zechariah, sa prophecy po ni Zechariah, as a Savior. He is a King, a Messiah, to save their spiritual lives, not a warrior. So yun po yung problem po na meron po dito po sa mga Hudyo po na ito. They miss the point of the prophecy. Jesus Christ was prophesied as a Savior, not a warrior. So, sa verse 9 hanggang verse 10, makita po natin dito, yung great expectation po talaga nitong mga Hudyo po na ito for a Messiah King as a warrior na magpapalaya po sa kanila sa oppression ng Roma. Sabi po sa verse 9 and 10, and those who went in front and those who followed were shouting, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is the coming kingdom of our father David. Hosanna in the highest. Ito ang sigaw nila. Purihin ang Diyos, pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pagpalain nawa ng Diyos ang dumarating na kaharian ng ninuno nating si David. Purihin natin ang Diyos. They have this full expectation of the coming kingdom. Di ba? Na maghahari ulit na sila ay magkakaroon ulit ng isang makapangyarihan po na kaharian. So, ito po yung sigaw ng mga tao, the cry of the people. But let's try to understand, mga kapatid, ano talaga ang ibig sabihin at pangangailangan nitong mga tao po na ito. Because I believe, mga kapatid, na ito rin po ang pangangailangan ng bawat isa. The people cried out for their long-awaited hope. Yun po yung sigaw po nila, the Messiah King. Kaya ang sabi po nila, Hosanna! Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord. So ang ibig po sabihin ng Hosanna ay save, we pray. So yun po ang ibig sabihin ng Hosanna, save us, we pray. Iligtas mo kami, dalangin namin. So, na eventually, ito pong statement po na ito, na Hosanna, na ito po ay isa pong panalangin ng kaligtasan o ng paghingi ng kaligtasan, eventually ito po ay nagiging exclamation of praise. Nagiging pagpupuri na ito. So, nagiging pagpupuri na ito sapagkat dala na ito ng kanilang kagalakan na dumating na yung kanilang hari. They're expecting na dumating na yung kanilang hari na magliligtas sa kanila from Roman oppressors. So, may dala na silang kagalakan kaya ito ay nagiging exclamation of praise. Pero supposedly, dapat maintindihan nila na may pangangailangan sila more than their need on oppression. Mas mahigpit dapat ang pangunawa po nitong mga Hudyo po na ito, masigit ang kanila pong pangangailangan on their spiritual problem, on their spiritual poverty.
At ito rin po ang problema po ng mga tao, they always look for the gold. So laging ang hinahanap po nila ginto. Ang laging hinahanap po nila ay kapangyarihan, magic, na an instant solve ang kanila pong problema. But mga kapatid, a problem have always a root cause. May pinagmumulan po palagi ang problema. Kahit ang kahirapan po ay hindi po magiging kahirapan kung tama po ang pananaw po natin sa kahirapan. Ano ang problema po ng mga tao po na ito? They have their spiritual poverty. At ang sabi nga po natin nung nakaraan, ang isa pong defective po na pananaw sa kanya pong spiritual life will always result into a defective life. So, pag mali po ang pananaw po natin sa spiritual po nating buhay, ang resulta po niyan ay isa pong defective po na pamumuhay. Problema ang resulta po ng isa pong maling pananaw po sa kanya pong spiritual life. If we think, kung iisipin po natin mga kapatid, na hindi po natin kailangan po ang Diyos sa buhay po natin, then, in our direst need, sa pinakamahigpit po nating pangangailangan, we will never call God. Hindi po tayo tatawag po sa Diyos because we don't recognize that we need God. Hindi natin nakikita na may problema tayo. At hindi natin nakikita na ang problemang ito ay Diyos ang ating kailangan. Hindi natin nakikita na may pangangailangan po tayo sa Diyos. That's the root cause of every problem in life. So kaya napaka-importante po yung perspective po na yan. Na tayo pong lahat may pangangailangan po sa Diyos. Second, ang sabi po nila, blessed is he who comes in the name of the Lord. So again, they recognize na itong dumating po na ito is the promised Messiah, the Lord. And in verse 10, ang sabi po doon, blessed is the kingdom of our father David that comes in the name of the Lord. So dahil may dumating na po yung king, therefore, dahil merong king, ang karugtong po nito ay kingdom, kaharian. Di po ba? Pag merong hari, merong kaharian. So dahil ang expectation po nila, dumating yung king, dapat dadating din yung promised kingdom. So yun po yung kanila pong expectation. Kaya ang sabi dito, blessed is the kingdom of our father David that comes in the name of the Lord. They thought that the kingdom was about to be set up. Dahil dumating na po ang hari. So they never realized, hindi po talaga nila na-realize ang lahat po ng mga pangako sa kanila. Ang pangako po ng kingdom, makikita po natin, like for example, sa Daniel, sa book of Daniel, na ang kingdom po na ito is going to be established ng hari po na si Kristo. But it's not this time. Hindi po ito yung time na tinutukoy po ni Daniel, doon po sa kanya pong prophecy. Ang tinutukoy po, ang naganap po na prophecy po ni Daniel sa pagdating po ni Jesus Christ is yung prophecy po niya ng triumphal entry po ng Panginoon. Yung matagumpay na pagpasok po ni Jesus Christ sa Jerusalem. And that is to save His people. Ang sabi doon, ang pagpasok po ng Kristo po na ito ay upang patayin po doon po sa krus. Yun po yung natupad na prophecy. Hindi pa po matutupad sa panahon po na yon yung
pagtayo o pag-upo ng hari dun po sa kanya pong kingdom. Hindi pa po pag-set up po ng kingdom. Kaya, na-miss po talaga nila yung pangako po sa kanila, yung meaning ng pangako sa kanila ng pagdating po ng Messiah King po na ito. Na ang pagdating po ng Messiah King po na ito is as a Savior, not as a warrior, na magpapalaya sa kanila sa oppression ng Roma. Sabi po doon sa verse 10, Hosanna in the highest. Ito po ay praise, pagpupuri nila sa Panginoon, sa pinakamataas po na langit or in the highest heaven, upang sila po ay iligtas doon po sa kalangitan. So yan po yung sigaw po nila, Hosanna, nang ibig sabihin po, save us, we pray. Pero hindi yun ang nasa puso po nila. They are shouting, save me, save us, we pray. Pero hindi po yun ang nasa puso po nila. Yung puso, yung Hosanna, save us, we pray, na dapat po ay panalangin o tangis o pag-iyak upang tugunin yung kanilang pangangailangang spiritual, which is their greatest problem. Ito po ay naging isang pagpupuri. Pagpupuri ng kagalakan dahil dumating na yung inaakala nilang hari na magpapalaya po sa kanila. So, they missed the point. And they said, blessed is he who comes in the name of the Lord. They know na dumating na po yung Messiah po to save them spiritually. And they expected na siya po ay isa pong king and therefore meron pong kingdom din na isi-set up. But that's a wrong assumption. Mali po yung kanila pong pagkaunawa. In verse 11, the last verse, sa pagpasok po ng Panginoong sa Jerusalem, siya rin po ay pumasok po sa temple. Sabi dito, and Jesus entered Jerusalem and came into the temple area, and after looking around at everything, he left for Bethany with the 12, since it was already late. So pagdating po ng Panginoong Kristo sa Jerusalem, pumunta po muna siya sa templo. Okay? At doon po sa temple, tiningnan po niya yung sanctuary. Kung yun ba ay talagang temple or templo ng Diyos. Nakita po niya that, yes, it was a house of God. It was a temple. Ngunit wala po yung pagtanggap po sa Messiah po na ito. Hindi po welcome po si Jesus Christ sa temple to have His rightful place. Jesus Christ is the Son of God. Siya po yung sinasamba po doon po sa loob ng temple po na yon at dumating po siya doon. But the high priest, the priest, and the people refused to give Him the rightful place para sa Kanya. Amen? So, hindi po siya kinilala. So, anong ginawa ng Panginoon? Ang sabi doon, He left for Bethany with the 12 since it was already late. Dahil gabi na, pumunta siya sa Betanya kasama ang kanyang 12 apostol. Jesus Christ was not given His rightful place in the temple. So ano po ang connotation po noon? So, ang Diyos po, ang Panginoong Kristo po, is not accepted in the temple. Why? Meron pong mga scholar na nagsasabi, because Jesus Christ is now in His time to establish the church. To establish the church. And yun po yung message po na binigay niya po sa mga apostol. That He will be the corner of the church. Sa pamamagitan ng mga apostol ay itatatag po ang church and He will be the chief cornerstone. At yun po yung Matthew chapter 28 verse 18 to 20. Yun po yung Great Commission na ibinigay po ng Panginoon. For the disciples to be the witness of the Lord. Sabi po sa Acts, Book of Acts chapter 2, you will become my witness from Judea, from Samaria, and towards the ends of the earth. And that is the beginning of the church. So Jesus Christ now is with the church.
At sa panahon po na ito, we are waiting na tayo po as a church ay kunin po ng Panginoong Kristo through the rapture upang matupad na po yung mga karugtong po na prophecy po ni Daniel. Si Daniel hindi po nag-prophecy po ng rapture. Hindi po na maliwanag po sa Old Testament ang plano po ng Diyos sa church, sa New Testament church. Ang mga prophecy po sa Old Testament ay second coming po ng Panginoong Kristo after po the tribulation, which is the setting up of the kingdom. So yung pagtatayo na ng kaharian. Ito yung hinihintay nitong mga Hudyo po na ito. Pero not at that time. Hindi pa po yan yung time, hindi pa po yan yung katuparan ng prophecy po na kanila pong inaasahan. That Jesus Christ will become a Messiah King, na itatatag po niya ang kingdom of David. Sapagkat ang Panginoong Kristo ay dumating to die on the cross. Kaya ang mga disciples po, nahirapan talaga silang tanggapin yung journey ng Panginoong Kristo going to the cross kasi ang expectation talaga nila, ang Messiah King ay isang war king na magpapalaya sa kanila sa Roma. Pero bakit mamamatay siya doon sa krus? Na para bang talunan na hindi man lang sila napalaya sa Roma. They are expecting a wrong timing. Hindi pa po yung time na yon. Hindi pa yun ang katuparan ng pangako sa kanila ng Diyos. Sapagkat yun po ang katuparan po ng pangako ng pagliligtas po, hindi lamang sa mga Hudyo, kundi maging sa mga Hintil. Kaya nga ang sabi ni Paul sa Romans chapter 1 verse 16, I am not ashamed of the gospel. Ano yung gospel? Ito yun, si Jesus Christ, yung kanyang kamatayan dun sa krus. Because it is the power for salvation. First, to the Jews, then to the Gentiles. So napunta po si Jesus Christ upang mamatay doon sa krus, first for the Jews, para sa mga Hudyo, pero hindi nila tinanggap eh. Then for the Gentiles. Kaya, mapalad po ang mga katulad po natin, bagamat hindi po tayo Hudyo, dahil kabilang po tayo sa dahilan kung bakit bumaba at namatay si Jesus Christ doon sa krus. Then again, the question is, what's in it for us? Ano ngayon yan para sa atin? Amen? So sinagot na po ng example ni Bartimeo, yung sagot po sa tanong po na yan. At ngayon ay pinagyayaman na lang po natin ang detalye po ng mga ginawa po ng Panginoong Kristo para po sa atin. So in the next chapter po ng atin pong pag-aaral, ito po ay Sunday, yung pagpasok po ng Panginoong Kristo sa Jerusalem. Susunod na pag-aaralan natin ay yung mga kaganapan ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, hanggang Sunday. And I am expecting na ito po ay tatapat po dun po sa Holy Week sa Holy Week time po natin. So, it's very timely na nandito po tayo sa portion po na ito ng pag-aaral sa pagpasok ng Panginoong Kristo sa Jerusalem. Amen? So, in summary, ano po ang mga nakita po natin? The time had arrived to present Jesus Christ Himself to the Jewish people as their Messiah King. But Zechariah's prophecy on Jesus Christ, though it was fulfilled, ang fulfillment po nito ay hindi align sa expectation po ng mga Hudyo. Because this prophecy is a prophecy for Jesus Christ as a Savior, not a warrior. And since ang mga tao po ay nag-expect po ng isa pong king na darating according to promise, they cried out because it's their long-awaited hope. Ngunit ang Panginoong Kristo ay hindi po
binigyan po ng karapatan doon po sa temple court na nararapat po sa Kanya. And that's also the same in the heart of the Jewish people. Ganyan din po ang kalagayan po ng mga puso ng mga Hudyo. Jesus Christ was rejected as their Savior. And therefore, He was rejected as their King. Kaya hanggang sa ngayon, ganun po ang status po ng puso ng mga Hudyo. Maging sa time po natin ngayon. Jesus Christ is still not acceptable as their Messiah King. Amen? Sige po. Para po sa atin, katulad ng sabi ko po sa inyo, sasabihin po ba natin na mas mabuti pa ang asno kesa sa atin o kaysa sa tao? Ang mga Hudyo, hindi pinaupo ang Panginoong Jesucristo in His rightful place. Tayo ba, papaupuin ba natin si Jesus Christ sa ating puso, sa ating buhay, because He is our King, He is our Savior? Maybe hindi pa siya King natin ngayon, but He is our Savior. Papaupuin ba natin si Jesus Christ in our heart as our Savior? Those are the questions dito po sa story natin pong pinag-aralan. Ang mga Hudyo hindi siya binigyan ng rightful place. Tayo pa, bibigyan ba natin siya? Amen? Amen. Sige po, tayo pong lahat ay magpasalamat po sa Panginoon. Salamat po aming Diyos for this day and for the words na amin pong napag-aralan. Salamat po aming Panginoon sa patuloy po ninyo na pag-remind po sa amin, Panginoon, ng amin pong kalagayan, Panginoon, bilang inyo pong mga anak, bilang isa pong mananampalataya aming Panginoon. Lord, we accepted Jesus Christ. We believe in Jesus Christ as our Lord and personal Savior. And therefore, Panginoon, it is just right, aming Ama, nalagyan po namin siya ng puwang sa amin po mga puso, aming Panginoon. At kung maaari nga po, Panginoon, ay sa buong buhay po namin, Panginoon, ay maghari po siya o makapangyari po siya sa amin, aming Panginoon. Na masunod po siya sa amin pong buhay, aming Diyos, rather than masunod po kami, aming Panginoon, sa sarili po naming mga kagustuhan. Ang dalangin po namin, Panginoon, maging sa panahon po na ito, aming Ama, ay maganap po ang inyo pong mabuting plano at ang inyo pong mabuting kalooban po sa amin pong mga buhay. Iligtas po ninyo kami, Panginoon, sa mga personal will at personal desire po namin, aming Ama, na hindi po naayon sa inyo pong kalooban. Hayaan po ninyo na kami, aming Panginoon, ay patuloy po na maglagak at magbigay ng amin pong mga sarili, ng amin pong puso, ng amin pong pag-ibig at pagmamahal sa amin pong Panginoon, na amin pong tagapagligtas. Maging faithful po kami na follower po aming Panginoon. Katulad po ni Bartimeo, larawan po ng isa pong pulube because of his spiritual poverty, larawan po ng karamdaman na nagre-represent po at maaaring makita po namin na kami bilang isang tao ay makasalanan. Puspos din po kami ng iba't iba pong mga sakit at karamdaman. Maaaring hindi po physically, but maybe it's emotionally, it's mentally, aming Panginoon. And we need, Lord, not just a Savior, but as our healer as well. Salamat po, aming Ama. Ano man po ang pangailangan po ng bawat isa na nakinig ng inyo pong mga salita, nawa at dalangin po namin na ito po ay inyo pong nakatagpo ayon po sa kanila pong pangangailangan. Salamat po aming Panginoon, ibinibigay at binabalik lamang po namin sa inyo ang lahat po ng kapurihan at ang lahat po ng kaluwalhatian. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Before, mga kapatid, mag-proceed po tayo sa sunod po natin na program. Gusto ko lang po na mag-invite sa mga dads and moms po na nandirito. Mamaya po ay atin pong fellowship in a team building a winning team in marriage. Alam niyo po, medyo na-excite po ako dito kasi ang ganda po ng content
nitong atin pong pag-uusapan. Mula po sa isa pong author na sinusundan ko po, ang author po ng libro na Saving Marriage Before It Starts. So meron po siyang isang payo o advices po sa mga mag-asawa kung paano po magiging successful sa kanila pong marriage. And we will discuss po ito pong the ingredient of a successful marriage, of a winning, an ingredient po, sabi po dito, an ingredient to a winning team in marriage, respect, admiration, and grace. But hindi lamang po yan. We have coffee, we have good fun games na bahagi po nitong itinuro po na ito ng author po ng aklat po natin pong reference. So I'm excited po na makasama po kayong lahat. And there's more mga kapatid, no? Next Sunday po ay atin pong prayer meeting. So I invite everyone po na samahan po kami sa atin pong gawain po ng panalangin. Next Sunday po, 1:30 p.m. And we will have a follow-up meeting po sa mga workers, sa mga leaders po ng church para po sa mga planuhin po natin this coming 2024, this coming months of 2024. By the way, mga kapatid, hindi ko lang po na ilagay po sa slide po na ito, but it's part of our announcement na tayo po ay magkakaroon po ng isa pong family camp. Excited po ba kayo? Di ba kayo papalakpak? Yan. For a long time, I think, kailan yung huling family camp natin? More than 10 years na yata, no? More than 10 years na yung huling family camp natin. More 5 years ba? So, mga 5 or 6 years na po, yung nikayeren po natin. So, let's be glad dahil natapos na po yung pandemic. Hindi po tayo magkakaroon po ng seeds camp lang, kundi ito po ay isa na pong family camp. So, bring your kids, bring your children. Kung may mga kaibigan po kayo, invite po ninyo ng mga family dito po sa family camp po na ito. It's 3 days, mga kapatid. Darating po tayo doon, aalis po tayo dito ng Thursday night hanggang Sunday po ng umaga, doon na po tayo magsiservice. Mga kapatid, sobrang sulit po itong camp po na ito just for 900 pesos for 3 days. So, you have a fully air-conditioned room for 3 days. You have the foods and you have the transportation po. So, for all the camps na ginawa po natin, since magsimula po tayo, mag-camping, more than 20 years na po tayong nagka-camp, I think ito po yung pinakamura po na camp. Diba? So 1,500 yung pinakamura natin last year, pero yun ay 3 days and 2 nights lang. Ito ay 3 days and 3 nights. Amen? So, let's do it, mga kapatid. Magpasalamat po tayo sa Panginoon. Kasi yung budget nyo, 900, pag nasa bahay kayo, mas sobra pa po sa 900 ang magagastos po ninyo. Di ba? Mas sobra pa po sa 900 ang magagastos nyo pag nasa bahay kayo. So why not? Di ba? Attend the camp. You will enjoy. Mabe-bless po kayo sa mga topics po na atin pong i-discuss. At mapagpapala po tayo ng Panginoon spiritually. It's about time. Balikan po natin yung spiritual condition po natin. So tama-tama po ito. Doon po tayo mag-celebrate po ng Resurrection Day po. Ng Sunday po, ng March 31. So please, mga kapatid, consider this. Ako po ay nakikiusap po sa inyo. Ipanalangin po niyo to. Gawan po natin ito ng paraan dahil ito po ay isa po sa malaking activity po natin for the whole church ngayong taon po na ito. I do believe na panahon na po para bumalik po tayo doon po sa mga dati po nating ginagawa. Maging aktibo po ulit tayo sa mission po ng Panginoon. Tapos na po ang pandemic. Andito na po ulit tayo sa church. So, panahon na po para isulong po natin ang agenda ng Panginoon sa atin pong mga buhay. Amen? Purihin po ang Panginoon.
po, bago po tayong manalangin, babasahin ko po muna itong Kawikaan 3:9-10. Pangarangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paghahandog sa Kanya ng mga unang bunga ng iyong ani. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong mga bodega at aapaw ang inumin sa iyong mga sisidlan. Bilang po mga Kristiyano, natanong niyo na po ba kay Lord, bakit po tayo kailangang magbigay? Mayaman naman si Lord. Bakit tayo inuutusan ng Lord na magbigay? Kayo po mismo, masasagot niyo po yon. Pero tinuturuan po tayo ng Lord na magbigay, inuutusan niya po tayo. Hindi po si Lord ang magbe-benefits nun, kundi tayo. Bakit po? Ano po yung mga benefits na pwede nating makuha sa pagbibigay po natin? Unang-una, tinuturuan tayo ng Lord mag-trust sa Kanya. Tinuturuan tayo ng Lord yung faith natin para po sa Kanyang provision. Tinuturuan tayo ng Lord maging generous. Tinuturo sa atin ng Lord saan ba nanggagaling ang mga tinatangkilik natin. At itinuturo ng Lord, ano ba ang mas importante sa atin. Bilang mga anak ng Diyos, subukan po natin, subukan ang Lord. At mararanasan po natin, bubuksan po niya ang pintuan ng pagpapala sa langit. Amen po. Sige po, sama-sama tayong manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita na nagiging kalakasan ng aming kaluluwa, ng aming pananampalataya. Salamat po, Panginoon, na lagi ka pong nariyan para sa amin. Tunay, O God, na hindi ka po nagpapabaya sa amin. Nakikita mo, Panginoon, ang laman ng puso ng bawat isa. Dalangin po namin, Panginoon, sa darating na Lunes hanggang sa masusunod na araw, Panginoon, nakikita mo po kung saan, ano po ang aming mga source of income. Naniniwala po kami, Panginoon, na patuloy mo nga po itong patatatagin, patuloy mo nga po itong pagbubungahin. At upang, Panginoon, patuloy kaming maging kag-aapay para po sa iyong iglesia. Naniniwala po kami, Panginoon, hindi ka po maramot sa amin, hindi ka po nagkukulang. Ang iyong pangako po ay patuloy mo pong tinutupad para sa iyong mga anak. Marami po salamat, Panginoon, maging ang iglesyang ito. Patuloy po namin dinadalangin na patuloy mo nga pong pagpalain. At gawin mo po ang bawat isa na maging kagamit-gamit para po sa paglago ng iyong iglesia. Marami po salamat, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa sa umagang ito hanggang po sa aming pag-uwi. Sa iyo lang po namin binibigay ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ba ay may kagalakan po sa atin pong mga puso? Amen? So, hayaan po natin na ang kagalakan po sa atin pong mga puso ay ma-express po natin sa atin pong pagpupuri at pagsamba po muli sa atin pong Panginoon. Tayo po ay nagpasimula sa pagsamba at magtatapos din po tayo sa atin pong pagsamba sa Panginoon. Kaya minsan pa, awitan po natin ang atin pong Panginoon ng pagsamba pong awit. Sambahin po natin ang atin pong Panginoon. Let's express our gratitude. Let's worship the Lord. Let's honor Him. Hayaan po natin na maibigay po natin sa Panginoon ang nararapat po para sa Kanya. Ang nararapat na pagpupuri at pagsamba. Mga kapatid, dumating po tayo sa mundo po na ito without anything. Wala po tayo kahit anong pamang bagay na meron po nung tayo po ay dumating po sa mundo pong ito. And today, mga kapatid, hindi po tayo hubad katulad nung tayo ay ipinanganak.
Hindi po tayo zero in knowledge. Katulad ng tayo po ay pinanganak. Hindi po tayo nawalan ng ano paman sa ating buhay, ano man po ang mga pinagdaanan natin in the past. But today, we can say that God added so many things in our lives. Simula nang tayo po ay Kanya pong binigyan po ng buhay dito po sa lupa. Not only in material things, hindi lamang damit, hindi lamang bahay, hindi lamang karir, hindi lamang trabaho, hindi lamang pamilya, kundi higit sa lahat, binigyan po tayo ng Diyos ng isang buhay. Buhay na walang hanggan. Binigyan tayo ng Panginoon ng isang napakagandang pangako, ng isang napakagandang buhay na atin pong kakamtin sa pagdating ng takdang panahon. Na tayo po ay makakapisan po ng Panginoon doon po sa Kanya pong kaharian. What a reason to celebrate, what a reason to honor this great God na nagbigay po ng Kanya pong buhay, ng Kanya pong mayamang grasya po sa bawat isa po sa atin. Let's worship Him. Ang pagsamba lamang po, ang bagay na manggagaling po sa atin. Pagsamba lang po ang maibibigay po natin sa Diyos, that we can say, Lord, this is from me. My praises, my worship, I offer it to you, O Lord. Oh, hallelujah. Sinasamba po namin kayo, aming Panginoon. Thank you, Lord, for your love. Thank you, O God, for all the things that you have done in our lives, Lord. Even problems in life, O God, we thank you, Lord, in our struggles, in our temptations, O God, because all of these things, O God, made us, O Lord, a better person, aming Panginoon. Sa mga bagay po na ito, mas lalo po namin kayong nakilala, aming Panginoon. Masarap na makilala po kayo, Panginoon, sa panahon ng amin pong mga pagsubok, sa panahon ng amin pong mga struggles, O God. Mas masarap pa ito sa panahon na nakilala po namin kayo sa panahon ng amin pong kasaganaan, Panginoon. Sapagkat sa mga panahon na kami po ay wala po sa maganda pong kalagayan, doon po namin mas lalo pong naintindihan kung ano po ang ganda, ang tamis, ang sarap ng buhay na ibinigay po ninyo sa amin, aming Panginoon. We can truly define now, Lord, goodness, aming Panginoon. Goodness of our God. Oh, hallelujah. Thank you, Lord.
Yes, oh God. Ano nga po ang pwede po naming sabihin, aming Panginoon? Sa katotohanan, Panginoon, that it's really nothing compares to you, O God. Wala nga po kayong katulad, aming Panginoon. Sino nga po ang katulad po ninyo na amin pong Diyos, aming Ama? Wala po kayong katulad, aming Panginoon. Kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa katotohanan na nakikita po namin sa amin po mga buhay, aming Ama. Na sa panahon po na ganito, inaalala po namin, Panginoon, ang inyo po mga sakripisyo po, doon po sa krus ng Kalbaryo. Nakikita po namin, Panginoon, ang amin pong kawalan, aming Diyos. Ang kawalan po namin ng kakayanan, Panginoon, na solusyonan ang greatest problem ng amin pong mga buhay. Ang amin pong spiritual condition, Lord. Our spiritual poverty, aming Panginoon. Our sickness, O God. Our poorness, Panginoon. O Lord, hindi po namin kaya, Panginoon, na solusyonan, Panginoon, maging ang mga future challenges po ng amin pong mga buhay. But Lord, dahil nandyan po kayo, aming Panginoon, all things are possible for us, O God. Katulad ng sinabi ni Pablo, we can do all things through Christ, Panginoon, because you are in us. Salamat, aming Panginoon, sa pag-ibig at pagmamahal po niyo sa amin, aming Panginoon. Sa inyo pong ganap na pagliligtas po sa amin pong mga buhay. Sa biyaya at pagpapala na amin pong tinatanggap, aming Panginoon. Sa joy na meron po kami despite of the struggles in life, Panginoon. Sa victories, Lord, sa pagtatagumpay po namin, Panginoon, sa laban at lakad po namin sa buhay, despite of the pains na meron po kami, Panginoon, sa mga kabiguan po namin, sa pangarap namin, sa mundo pong ito, aming Panginoon. Thank you, Lord, for the comfort, for the encouragement, and for the assurance, aming Panginoon, O God. For the assurance, aming Panginoon, that everything will become fine, will become well, will become all right, aming Panginoon. Lalo tigit sa lahat, sa pagbabalik po ninyo, aming Panginoon. Salamat po, aming Ama, pagpalain po ninyo ang akin po mga kapatiran. I pray, Panginoon, whatever needs na meron po sila, aming Panginoon, anuman po, O Diyos, ang kanila pong pangangailangan. Dalangin ko po na makatagpo po nyo sila sa pinaka-importante at pinakamalalim po nilang pangangailangan, O Diyos. Kayo po ang Diyos na magpala, Panginoon, sa kanila pong mga buhay. Salamat po, aming Ama. Ibinibigay lamang po namin ang lahat po ng kapurihan at ang lahat po ng kadakilaan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Ito po ay dalangin po namin. Amen and Amen. Purihin po ako.